May mga sugat na hindi nakikita sa balat, mga sugat na kahit lumipas ng ilang buwan o ilang taon, dala-dala pa rin ang puso. At ang mas masakit, hindi yun basta nawawala. Natututo ka lang mabuhay na kasama yung sakit na yun. Ganito ang naging buhay ni Jel. 2 taon nang nakalipas mula nang maghiwalay sila ng lalaking inakala niyang makakasama niya habang buhay. Hindi lang siya iniwan, niloko rin siya. Simula noon naging mas tahimik siya, mas naging maingat at higit sa lahat, natuto siyang wag basta magtiwala. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho bilang freelance graphic designer. Araw-araw laptop ang kaharap, logo, social media post, branding kits. Kapag natatapos sa isang project, may panibago na namang naghihintay. Mas madali kasing mapagod sa trabaho kaysa isipin ang mga laalang gusto niya nang kalimutan. Sa kabilang banda ng syudad, may isa ring taong matagal nang tinanggap na baka hindi na siya muling iibig, si Nathan. Tahimik niyang pinatatakbo ang maliit ngunit kilalang cafe na minana niya sa kanyang ama. Kilala ang lugar hindi lang dahil sa masarap nitong kape, kundi dahil sa nakaka-relax na tanawin ng kabundukan. Palangiti si Nathan, palabiro, magaan kausap. Pero kakaunti lang nakakaalam na sa likod ng mga biro niya may isang pusong minsan ding iniwan ng taong pinakamamahal niya. Mula noon, pareho silang natutong mabuhay ng mag-isa at pareho rin nilang hindi inaasahan na muling magbabago ang lahat sa isang ordinaryong araw. Isang hapon, matapos makipagkita sa isang kliyente, nagpa siya si Jel na dumaan muna sa isang cafe bago umuwi. Mabigat ang ulap at ramdam niyang anumang oras bubuhos ng ulan. Hindi niya alam na ang cafe na iyon ang pag-aari ni Nathan. Pagpasok niya sa loob agad siyang sinulubong ng amoy ng bagong timplang kape at bagong lutong pastry. Tahimik ang lugar. May ilang mga estudyante sa sulok, may mag-asawang nagkukwentuhan at may mga taong tahimik lang na nagtatrabaho sa kani-kanilang laptop. Eksakto lang. Umorder siya ng cappuccino at cheesecake bago na upo malapit sa malaking bintana na nakaharap sa kabundukan. Ilang minuto pa lang siyang nakaupo nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Napangiti siya ng mapait. Talagang sakto. Habang pinagmamasdan ng mga patak ng ulan sa salamin, hindi niya namalayan may isang pares ng mata na ilang beses nang napapatingin sa kanya. Si Nathan. Hindi dahil sa pagtingin ng isang lalaking agad na nahulog ang loob, kundi dahil napansin niya parang may lungkot ang babaeng yon na hindi maitago kahit pilit pang ngumiti. Lumipas ang ilang minuto, isa-isang nagsialisa ng ibang customer habang patuloy na lumalakas ang ulan. Nang mapansin ni Nathan na halos wala ng tao sa cafe, nagpasya siyang lapitan ng estrangherang tahimik na nakatanaw pa rin sa labas. Mukhang matatagalan pa ang ulan? Napalingon si Jel. Oo nga eh. Maikli lang ang naging usapan nila sa umpisa. Tungkol lang sa panahon, sa traffic at kung gaano kahirap bumiyahe kapag umuulan sa lugar na yon. Pero habang tumatagal, napansin ni Jel na magaan palang kausap ang may-ari ng cafe. Hindi to pilit magpatawa, hindi rin to mayabang. May kakaiba lang tong paraan ng pagpapangiti sa tao. Minsan nga sobrang corny pa ng mga biro nito kaya napapailing na lamang siya. At sa hindi niya namamalayan, unti-unti ring gumagaan ang pakiramdam niya. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo pang lumalakas ang ulan. Nang silipin ni Jel ang cellphone niya, wala na tong signal. Napabuntong hininga siya. Perfect! Napangiti si Nathan. Mukhang pati signal iniwan ka rin. Napailing na lang si Jel. Corny? Effective naman. Hindi niya napigilang matawa at iyon ang unang totoong tawa niya matapos ang mahabang panahon. Napansin niyo ni Nathan, hindi na lang siya nagsalita pero sa isip niya, mas bagay pala sa babae ang nakangiti kaysa sa seryosong ekspresyon na una niyang nakita. Hindi nagtagal, napunta ang usapan nila sa nakaraan. Hindi detalyado, hindi rin pilit. Nabanggit lang ni Jel na minsan na siyang niloko. At mula nun, natuto na siyang pagdudahan kahit ang mabubuting intensyon ng ibang tao. Tahimik lang na nakikinig si Nathan. Hindi siya nagbigay ng payo. Hindi niya sinabing, move on. Dahil alam niya may mga sugat na hindi gumagaling sa simpleng salita lamang.
Minsan, kailangan lang talaga ng taong handang makinig. Lumipas pa ang 30 minuto, isa-isang nagsiuwian ng mga empleyado ng cafe hanggang silang dalawa na lamang ang natira sa loob. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng ulan at mahinang music playlist ng cafe ang maririnig. Napansin na Jel na hindi pa rin umuuwi si Nathan. Hindi ka ba uuwi? Ngumiti lamang to. Hihintayin kong humina ang ulan. 5 minuto lang naman ang bahay mo, di ba? Oo. O, bakit di ka na lang umuwi? Saglit siyang tiningnan ni Nathan bago marahang sumagot. Hindi kita kayang iwan dito. Simple lang ang sinabi nito, walang halong pambobola. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, parang may bahagyang init na dumaan sa puso ni Jel. Matagal na rin kasing walang nagsasabi sa kanya ng ganong bagay. Maya-maya, tumunog ang tiyan ni Jel. Mahina sana, kaso sapat para marinig ni Nathan. Pilit pang umiling ang babae at sinabing hindi siya gutom, pero sariling tiyan niya na ang nagbunyag ng totoo. Napangiti ang lalaki. Wala kang maluloko dito. Tumayo siya at dumiretso sa maliit na kusina ng cafe. Pagbalik niya, may dala na siyang 2 pakete ng instant ramen. Natawa si Jel. Huwag mong sabihin ikaw ang magluluto. May kumpiyansa pang tumango si Nathan. Ngunit makalipas ang ilang minuto, muntik na nitong ilagay ang itlog sa malamig na tubig. Napahawak si Jel sa noo. Tabi! Parang batang napagalitan, kusang umurong si Nathan habang pinapanood ang babaeng sanay na sanay palang magluto. Habang kumukulo ang ramen, unti-unti ring gumagaan ang usapan nila. Napag-alaman ni Nathan na marunong palang magluto si Jel dahil mas praktikal yon kaysa laging umorder. Samantalang si Jel naman natatawang inaamin sa sarili na hindi pala lahat ng cafe owner eksperto na sa kusina. Nang kulangin sila ng pepper, napilitan silang abutin yon sa pinakataas na cabinet. Hindi maabot ni Jel, kaya tahimik lang lumapit si Nathan. Halos magkadikit ang balikat nila habang inaabot nito ang bote ng pepper. Pareho silang natigilan, hindi dahil sa sobrang lapit nila, kung hindi dahil sa unang pagkakataon. Pareho nilang naramdaman ang kakaibang katahimikan na hindi nakakailang. Habang hinihintay nilang maluto ang ramen, napansin ni Jel ang banayad na amoy ng vanilla kay Nathan. Hindi pala yun pabango, fabric conditioner lang. Napangiti siya. Simple, ordinaryo, pero di niya maalala kung kailan siya huling naging ganto kakomportable sa presensya ng isang tao. Nang gabing yon, sa gitna ng malamig na ulan at isang mangkok ng instant ramen, may 2 pusong matagal ng sugatan ang unti-unting nagsisimulang magbukas muli. Hindi lahat ng espesyal na tao dumarating sa buhay natin ng may malalaking eksena. Minsan nagsisimula lang sila sa isang simpleng tasa ng kape o kaya sa isang mangkok ng instant ramen sa gabing hindi tila tumutula ang ulan. Di man yon aminin ni Jel, pero pag uwi niya ng gabing yon, merong kakaibang gaan siyang naramdaman. Di na ganon kabigat ang dibdib niya, hindi dahil nakalimutan niya ng sakit ng nakaraan, kundi dahil sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may isang estrangherong hindi siya pinilit magsalita, pero nagawa pa rin siyang mapatawa. Kinabukasan, balik siya sa dati niyang routine. Trabaho sa umaga, trabaho sa hapon, trabaho hanggang madaling araw. Bilang freelance graphic designer, halos walang malinaw na pagitan ng oras ng trabaho at pahinga. Kapag may deadline, wala nang pakialam kung alas 10 ng umaga o alas 2 ng madaling araw. At gaya ng dati, kapag sobrang abala, nakakaligtaan na rin niyang kumain. Halos 2 linggo ang lumipas. Isang hapon, matapos niyang isumite ang huling design para sa isang kliyente, napansin niya halos wala nang laman pala ang refrigerator. May tinapay, 3 sachet ng kape, 2 instant noodles at isang malaking tub ng ice cream. Napailing siya. Ganito na naman? Napagdesisyonan niyang dumaan muna sa supermarket. Habang abala siyang nagtutulak ng shopping cart, may isang pamilya na boses ang narinig niya. Akala ko nga ikaw. Lumingon siya at di niya napigilang mapangiti. Si Nathan. May dala tong basket na puno ng gulay, gatas, itlog at iba't ibang sangkap. Parang kabaliktaran sa laman ng cart niya. Nagkatinginan sila sandali bago sila parehong natawa. Ikaw na naman? Parang may sariling planong tadhana. Manifesting lang, biro ni Nathan. Napailing si Jel. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa bawat pagkakataong nagkikita sila, parang mas natural na yung mga ngiti niya. Hindi na yun pilit, hindi na rin kailangan isipin.
Di nagtagal napansin ni Nathan ang laman ng shopping cart ni Jel. Noodles, tinapay, kape, ice cream, yun lang. Di niya napigilang mapailing. Ganito ka ba talaga mamili? Nakibit balikat lang sa Jel. Buhay pa naman ako. Pero mukha kang di pinapakain ng maayos. Napatawa siya. Bakit? Concern ka? Hindi. Sandaritong tumigil. Naawa lang ako sa ref mo. Napairap si Jel. Tahimik lang na kumuha si Nathan ng tray ng itlog at nilagay iyon sa cart niya. Kasunod ang fresh milk, pagkatapos ilang gulay at chicken breast. Agad yung inalis ni Jel. Wag! Bakit? Hindi ko kailangan. Kailangan mo. Hindi. Kumakain ka ba ng gulay? Minsan. Gaano kadalas? Huminto siya sandali bago mahiyang sumagot. Kapag kasama ng burger, napahalakak si Nathan. Napatingin tuloy ang ilang mga customer sa kanila at sa pagkakataong yon, hindi na nahiya si Jel. Natawa na rin lang siya, yung totoong tawa. Hindi dahil may nakakatawang biro, kundi dahil matagal niya nang hindi nararamdaman na may taong nag-aalala sa kanya sa ganong simpleng paraan. Hindi marangya, hindi dramatic, pero totoo. Pag-uwi niya ng gabing yon, hindi niya mapigilang mapaisip. Napansin niya ang mas madalas niyang maalala yung cafe, ang tanawin, ang cheesecake at higit sa lahat, ang lalaking mahilig mang-asar. Napailing siya sa sarili. Huwag kang assuming. Pero kahit anong pilit niyang itanggi, may bahagi na ng araw niya ang naghihintay na baka sakaling muli silang magkita. At hindi na nga siya pinaghintay ng matagal. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-edit ng isang logo, nag-ring ang cellphone niya. Unknown number. Nag-atubili pa siyang sagutin. Hello? Hi, Jel? Napangiti siya. Kilala niya na kaagad ang boses. Nathan? Buti na save mong number ko. Napakunot noo siya. Sandali, hindi ba't ikaw ang may number ko? Napatawa ang lalaki. Ah, oo nga pala. Lumambot ang boses nito. May pabor sana ako eh. Ano? May bago kaming cheesecake. Tapos? Ikaw sanang unang titikim. Napailing sa Jel. Bakit ako? Dahil hindi ka marunong magsinungaling. Hindi niya napigilan na matawa. Sa dami ng pupwedeng dahilan, yun pa talaga. Kinabukasan ng hapon, muli niyang tinahak ang daan papunta sa cafe. Pagpasok pa lang niya, sinalubong siya ng masayang pagbati ng mga empleyado. Pakiramdam niya para bang matagal na siyang suki doon. At sa totoo lang, parang gusto na rin niyang maging ganun nga. Di nagtagal, nilapag ni Nathan ang tatlong magkakaibang cheesecake sa lamesa. Parang exam? Food exam. Napailing si Jel. Isa-isa niyan tinikman ang bawat slice. Tahimik siyang umunguya habang inoobserbahan ni Nathan ang bawat reaksyon niya. Parang estudyanteng naghihintay ng resulta ng exam. Maganda ang una, mas creamy ang pangalawa, pero nang matikman niya ang pangatlo, napapikit siya. May kakaibang balanse ng tamis at asim, hindi nakakaumay at higit sa lahat, may lasa tong babalik-balikan. Napangiti siya. Panalo? Parang nabunutan ng tinik si Nathan. Agad nitong sinulat ang mga napansin niya sa maliit nitong notebook at bago pa man siya makapag-isip, may isa na namang biro ang lalaki. Papangalanan ko to. Napatingin si Jel. Jel's favorite. Nanlaki ang mga mata niya. Wag! Bakit? Nakakahiya. Ngumiti lang si Nathan. Sa akin, bagay. Hindi alam ni Jel kung saan titingin. Hindi niya maalala kung kailan siya huling kinilig sa ganon kasimpleng biro. Habang nagkukwentuhan sila, isang matandang regular customer ang lumapit sa counter. Napatingin to sa kanilang dalawa bago ngumiti. Mag-asawa ba kayo? Pareho silang natigilan, sabay ding tumanggi at pagkatapos pareho silang natawa. Umalis ang matanda na nakangiti pa rin. Bagay kasi kayo. Tahimik na napangiti si Jel. Hindi niya alam kung bakit pero sa halip na mainis, may kung anong kumurot sa puso niya. Hindi dahil naniwala siya sa sinabi ng matanda, kundi dahil sa unang pagkakataon na isip niya, hindi pala imposible. Pagsapit ng hapon, sabay silang naglakad palabas ng cafe. Tahimik ang paligid, mahangin, at tanawang kabundukan. Biglang nagsalita si Jel. Alam mo? Matagal na akong dito matawa ng ganito. Huminto si Nathan. Hindi to nagbiro, hindi rin kaagad sumagot. Ngumiti lang. Salamat. Napakunot noo si Jel. Oh, bakit ikaw nagpapasalamat? Dahil pinayagan mo ko na makita ulit ang magandang ngiti mo. Napahinto siya. Unti-unting napatingin sa lalaki.
Wala tong mapang-asar ng ngiti, wala ring pabibong ekspresyon, diretso lang ang tingin nito. Tahimik pero ramdam niya ang sinseridad. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Huwag kang ganyan magsalita. Bakit? Delikado. Napangiti si Nathan. Sa puso mo? Hindi na lang siya sumagot dahil sa totoo lang alam niya na ang sagot at yun mismong kinatatakutan niya. Matapos ang 2 taong paulit-ulit niyang sinasabi na hindi na siya muling iibig, may isang taong unti-unting nagpapabago ng isip niya at ang mas nakakatakot hindi niya namalayan, inaabangan na pala niya ang bawat pagkakataon na muli silang magkikita. Minsan, hindi naman ang kakulangan ng pagmamahal ang sumisira sa isang magandang simula, kundi ang mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Kapag minsan ka nang nasaktan, kahit gaano kabuti ang intensyon ng isang tao, may bahagi pa rin ng puso mong laging naghahanda sa pinakamasakit na posibleng mangyari, at yun mismo ang hindi napansin ni Jel. Lumipas na ang halos 3 linggo. Hindi na naging kakaiba ang pagdaan niya sa cafe ni Nathan. Minsan para bumili ng kape, minsan para tumikim ng bagong dessert at minsan, wala lang. Wala naman talaga siyang dahilan. Gusto lang niyang makita ang lugar na unti-unting nagiging pahinga ng isip niya. Napansin rin yon ng mga empleyado. Sa tuwing bubukas ang pinto, halos sabay-sabay na silang bumabati. Good afternoon, Jel. Napapangiti na lang siya habang umiiling. Pakiramdam niya hindi na siya customer lang. Para bang bahagi na rin siya ng maliit na pamilya na nabuo sa cafe. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala si Nathan. Hindi ito mahilig sa magagarang salita. Mas gusto nitong ipakita ang pagmamalasakit sa simpleng paraan. Kapag alam nitong overtime sa Jel, automatiko na itong nagtitimpla ng paborito niyang kape. Kapag napapansin nito na pagod ang babae, hindi na to nagtatanong. Tahimik lang nitong nilalapag ang paborito nitong cheesecake sa lamesa. Hindi man sila magkasintahan, unti-unti na nagiging espesyal ang bawat araw na magkasama sila. Isang Sabado ng umaga, maagang dumating si Jel sa cafe. May dala siyang maliit na paper bag. Lumapit siya sa counter at inabot iyon kay Nathan. Para saan to? Cookies. Bahagyang nagulat ang lalaki. Ikaw ang gumawa? Tumango si Jel. Sinubukan ko lang. Ngumiti si Nathan bago agad na kumuha ng isa. Tahimik niyang tinikman yon. Hindi agad siya nagsalita, kaya lalong kinabahan si Jel. Mas mahabang lasa? Umiling ang lalaki. Masarap. Totoo? Tingin mo ba magsisinungaling ako tungkol sa pagkain? Napatawa si Jel. Di niya napansin na kanina pa pala siya nakangiti. Sa totoo lang, hindi niya rin maalala kung kailan siya huling gumawa ng cookies para sa ibang tao. Dati, para lang sa ex niya ang mga ganitong klaseng effort. Ngayon, mga bagong taong unti-unting nagiging dahilan para muli siyang gumawa ng maliliit na bagay na matagal niya nang iniiwasan. Habang masaya silang nag-uusap, bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok ang isang magandang babae. Elegante ang pananamit, may bitbit na bouquet ng bulaklak at bago pa man makapag-react si Nathan, mabilis tong lumapit at niyakap siya. Ang tagal nating hindi nagkita. Nagulat si Nathan pero niyakap din niya ang babae. Mula sa kinaupuan niya, malinaw na nakikita ni Jel ang eksena at sa isang iglap, parang bumalik ang lahat. Ang dating nobyo, ang mga kasinungalingan, ang mga paliwanag na huli na nang marinig niya, ang mga yakap na kalaunan ay nalaman niyang para pala sa iba. Biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi niya kilala ang babae. Hindi niya alam ang buong kwento. Pero sapat na ang nakita niya para magising lahat ng takot na matagal niya ng pilit na inililibing. Hindi na siya naghintay. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang bag at lumabas ng cafe. Narinig niya na tinawag siya ni Nathan pero hindi rin siya lumingon. Ayaw niya nang marinig pa ang paliwanag dahil sa isipan niya. Narinig niya na yon noon at pareho lang naman ang ending. Pagdating sa sasakyan, mariin niyang ipinikit ang mga mata. Hindi siya umiiyak, hindi pa. Pero ramdam niyang nanginginig ang mga kamay niya habang ini-start ang makina. Hindi na. Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi na ako papayag na mangyari yun ulit. Mabilis niyang pinandar ang sasakyan. Samantala, naiwan namang nakatayo si Nathan sa cafe, naguguluhan.
Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang umalis si Jel, hanggang sa tumawa ang babaeng yumakap sa kanya. Ano nangyari? Napabuntong hininga siya. Celine. Ha? Feeling ko may maling nakaintindi. Napakunot ang noo ng babae. Bakit? Baka ang akala niya hindi niya na naituloy. Napailing na lamang siya. Nakalimutan niyang hindi pala alam ni Jel na magpinsan sila ni Celine. Lumipas ang 2 araw, walang mensahe si Jel. 3 araw, tahimik pa rin ang messenger niya. 1 linggo, di na rin to sumasagot sa tawag. Di naman siya magalit, mas nangingibabaw ang pag-aalala. Minsan hinahawakan na lang niya ang cellphone o maasa na kahit isang simpleng reply ay may darating. Pero wala, tahimik. Napansin iyon ni Bea. Matagal niya nang kilala si Jel. Alam niyang may mali. Nang minsang magkita sila, hindi niya na to pinalusot. Dumaan ka pa ba sa cafe? Umiling sa Jel. Busy lang? Di agad nagsalita si Bea. Kilala niya ang kaibigan. Kapag sinabing busy, kadalasan may iniiwasan. Maya-maya, tuluyan ding kinuwento ni Jel ang nakita niya. Ang yakap, ang babae, ang pag-alis niya nang hindi nagtatanong. Tahimik lang namang nakikinig si Bea. Pagkatapos ng ilang sandali, saka lang to nagsalita. May tinanong ka ba sa kanya? Umiling si Jel. Hindi na kailangan. Bakit? Nakita ko naman eh. Napabuntong hininga si Bea. Jel, mahina ang boses nito. Naalala mo ba nung niloko ka ng ex mo? Tumango siya. Hindi ba ang pinakamasakit noon ay dahil inusgahan ka niya nang di ka man lang pinapakinggan? Natigilan si Jel. Parang may kung anong tumama sa dibdib niya. Tama ka, bulong niya. At ngayon, hindi na lang tinuloy ni Bea. Hindi na kailangan dahil alam na ni Jel ang gusto niyang sabihin. Ginawa niya kay Nathan ang mismong ginawa noon sa kanya, nang husga siya, nang hindi nakikinig, nang hindi nagtatanong, at tumakbo bago pa man niya malaman ang katotohanan. Sa kabilang banda, tahimik na nakaupo si Nathan sa cafe. Napansin niyo ni Lance. Boss, bakit hindi mo puntahan? Matagal mo nang hindi sumagot si Nathan. Nakatanaw lamang siya sa may bintana. Pwede. Tapos? Pero ayokong baka isipin niya pinipilit ko siya. Napatingin si Lance. Kung gusto mo talaga siya, ngumiti ng bahagya si Nathan. Gusto ko. Bakit hindi mo habulin? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Kung meron man akong natutunan sa dati kong relasyon, sandali siyang tumigil. Kapag mahalaga ang isang tao, hindi mo siya hahabulin para lang mapilitang makinig. Tahimik ang cafe. Patuloy ang pag-ulan sa labas. Inihintay ko na siya mismo ang handang makinig. Napangiti si Lance. Boss, ano? Green flag ka talaga? Napailing na lang si Nathan at natawa. Hindi. Kung ganon, pagod lang akong mawala ang mga taong mahalaga sa akin. Samantala, sa bahay ni Jel, hindi siya mapakali. Paulit-ulit bumabalik sa isipan niya ang sinabi ni Bea. Paano kung mali siya? Paano kung hindi lang niya hinayaan magsalita si Nathan at paano kung may pagkakataon pa para itama ang pagkakamaling yon? Sa gabing yon, unang beses niyang hiniling na sana hindi pa huli ang lahat. Ang pagpiling makinig. May mga pagkakataon ang pinakamahirap gawin ay ang hindi magpatawad, kundi ang aminin na nagkamali tayo. Mas madali ang manahimik, mas madaling umiwas na lang, mas madaling kumbinsin ng sarili na tama tayo kaysa harapin yung posibilidad na nasaktan natin isang taong walang ginawa kundi ang maging totoo. Ilang araw na ring paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Jel ang mga sinabi sa kanya ng kaibigan niyang si Bea. Hindi ba't yan ang ginawa ng ex mo sa'yo? Parang sirang plaka ang linyang yon. Habang mas iniisip niya ang nangyari, mas napapansin niya na hindi niya kailanman binigyan ng pagkakataon na magsalita man lang si Nathan. Isang yakap lang ang nakita niya, isang eksena at doon niya nabinasi ang buong kwento. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga gamit sa bahay, tumunog ang cellphone niya. Si Bea. Busy ka ba? Hindi masyado. Pumunta ka sa cafe. Tahimik si Jel. Ayoko. Di ka naman pinapapunta para magkape. Para saan? May kailangan kang makita. Napabuntong hininga siya. Baka naman kasama na naman niya yung babae. Di agad sumagot si Bea. Pagkatapos ng ilang segundo, natawa ito.
Kung sila na, sasamahan pa ba kitang pumunta doon? Di napigilan ni Jel mapangiti. May punto. Matagal siyang nakaupo sa sala bago tuluyang tumayo. Di niya alam anong naghihintay sa kanya, pero alam niya na hindi matatapos ang lahat kung patuloy lamang siyang tatakbo. Makalipas ang halos isang oras, muli niyang narating ang cafe. Pareho pa rin ang tanawin, pareho pa rin ang amoy ng bagong timplang kape, pero iba na ang pakiramdam niya. Mas mabigat, mas kinakabahan. Pagbukas niya ng pinto, ang unang nakakita sa kanya si Lance. Jel! Di may tago ang saya sa mukha nito. Akala namin di ka na babalik. Napangiti na lamang siya ng pilit. Di pa man siya nakakapasok ng tuluyan, otomatiko nang hinanap ng mga mata niya si Nathan. Nasa likod to ng counter, tahimik na nagtitimpla ng kape. Nang magtama ang paningin nila, parehong natigilan. Walang nagsalita, walang ngumiti, pero pareho nilang alam na pareho silang maraming gustong sabihin. Marahan na lumapit si Nathan. Hi! Hi! Napakatahimik na ng sandaling iyon. Hindi dahil sa wala silang sasabihin, kundi dahil pareho silang natatakot na baka mali ang unang salita na bibitawan. Ayos ka lang? Mahinang tanong ni Nathan. Tumango si Jel. Ikaw, mas okay na ngayon? Di niya napigilang mapayoko. Nathan, pwede ba tayong mag-usap? Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Yun din nga sana ang sasabihin ko. Lumabas sila sa veranda ng cafe. Katulad ng unang gabi na nagkakilala sila, nakatanaw na naman sila sa kabundukan. Pero ngayon, wala ng ulan. Maliwanag lang ang langit. Parang gusto rin na ipalala ng panahon na hindi lahat ng bagyo ay panghabang buhay. Si Jal ang unang nagsalita. Sorry, yun lang. Isang salita. Pero ramdam ni Nathan kung gaano kabigat yung bitawan. Hindi kita pinakinggan. Tahimik lamang siyang nakinig. Nakita ko lang yung babaeng yumakap sa'yo. Huminga siya ng malalim. Tapos umalis na ako. Bahagyang umiti si Nathan. Si Celine? Tumango si Jel. Pinsan ko siya. Parang tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Jel. Pinsan? Oh! Umuwi siya galing Australia. 3 taon kaming hindi nagkita. Napapikit si Jel. Unti-unti niyang tinakpan ang mukha niya gamit ang 2 kamay. Nakakahiya. Mahina siyang natawa sa kanyang sarili. Gusto ko na lang maglaho. Napatawa rin si Nathan. Wag naman. Hindi, seryoso. Napailing siya. Ang kapal ng mukha ko. Hindi sumagot si Nathan. Hinayaan lamang niyang magsalita ang babae. Ilang sandali pang lumipas bago maling nagsalita si Jel. Alam mo ba kung bakit ako umalis? Tahimik na tumango si Nathan. Dahil natakot ka. Napatingin siya rito. Paano mo nalaman? Dahil ganyan din ako noon. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos akong iwan ng taong mahal ko, mahina ang boses ni Nathan. Akala ko lahat ng mabait may tinatago. Kapag may taong sobrang sweet, pakiramdam ko may kapalit. Kapag may nagsasabi na hindi niya ako iiwan, iniisip ko sandali lang aalis na rin siya. Di na napigilan pa ni Jel ang pagluha. Parang naririnig niya ang sarili niyang kwento. Magkaiba man ang detalye, pareho silang naging biktima ng takot. Hindi ako nagalit sa'yo, patuloy ni Nathan. Kasi naiintindihan kita. Napaluha sa Jel. Pero bahagyang ngumiti ang lalaki. May isa lamang akong kinalulungkot. Ano? Na hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Tumagos iyon sa puso ni Jel. Dahil totoo. Ginawa niya kay Nathan ang eksaktong ginawa noon sa kanya. Humusga, hindi nakinig, at agad nang umalis. Minsan kasi, mahina niyang sabi habang pinupunasan ang mga luha. Pakiramdam ko kapag akong unang umalis, hindi na ako masasaktan. Marahang umiling lamang si Nathan. Hindi ganon ang pagmamahal. Napatingin siya rito. Kundi, pinag-uusapan. Simple lamang ang sagot. Pero yon ang pinakamatagal na aral na pareho nilang kailangan na matutunan. Tahimik silang pareho, nakatanaw sa kabundukan. Pagkatapos na ilang sandali, may inilabas si Nathan mula sa bulsa ng jacket niya. Isang maliit na susi. Iniabot niya yon kay Jel. Napakunot noo siya. Ano to? Duplicate key. Saan? Sa cafe. Lalo siyang nagtaka.
Bakit mo binibigay sa akin? Ngumiti si Nathan. Hindi to proposal. Napatawa si Jel kahit pa may luha sa gilid ng mga mata niya. Eh ano? Para malaman mong sandali siyang tumigil. Hindi ka bisita sa buhay ko. Tahimik na napatingin si Jel sa maliit na susi. Hindi yon isang mamahaling regalo, hindi rin isang engranding sorpresa, pero sa lahat na natanggap niya sa buhay, parang yon na ang may pinaka malalim na kahulugan. Hindi kita inoobligang tanggapin, mahinang dagdag ni Nathan. Pero kung tatanggapin mo, ibig sabihin gusto mong bigyan tayo ng pagkakataon. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Bumalik sa isipan ni Jal ang lahat at ang unang pagkikita nila. Ang natapon na kape, ang gabing magkasama silang stranded sa ulan, ang instant ramen, ang grocery, ang cheesecake, ang mga tawanan, at ang lalaking hindi kailanman nagmadali. Hindi siya pinilit, hindi siya kinontrol, hindi siya pinangakuan ng perpektong pag-ibig. Sa halip, araw-araw lang nitong pinapakita na may mga taong marunong pa rin magmahal ng tapat. Unti-unti niyang inabot ang susi at mahigpit yung hinawakan. Ngumiti siya. May kondisyon. Napataas ng kilay si Nathan. Ano yon? Huwag kang magpapanggap na marunong kang magluto ng ramen. Napahalaka kang lalaki. Seryoso? Oo. Kapag ramen, ako na. Deal. Pareho silang natawa at sa unang pagkakataon, matapos sa mahabang panahon, hindi na ang nakaraan ang namagitan sa kanilang dalawa, kundi ang pag-asa na baka sa pagkakataong to, tama na ang taong dumating sa buhay nila. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa love at first sight. May mga kwento na nagsisimula sa luha, sa takot, sa mga pusong ilang beses nang nadurog. Pero marahil yun ang pinakamagandang klase ng pag-ibig. Hindi dahil perpekto, kundi dahil pinili pa rin nilang magmahal kahit alam nilang maaari silang masaktan muli. Mula nang tanggapin ni Jel ang duplicate key ng cafe, unti-unti ring nagbago ang takbo ng kanilang mga araw. Hindi naman biglang naging magkasintahan. Walang engranding proposal. Wala rin namang dramatic na pag-amin. Sa halip, mas pinili lang nilang kilalanin pa ang isa't isa. Mas madalas nang dumaan si Jal sa cafe. May mga araw na tumutulong lang siyang magligpit ng mga tasa. May mga pagkakataon na siyang unang tumitikim ng mga bagong dessert. At kapag walang masyadong customer, pareho silang nauupo sa veranda habang tahimik na umiinom ng kape at pinagmamasdan ng kabundukan. Nakakatawa dahil dati katahimikan ang kinatatakutan ni Jel. Pakiramdam niya noon kapag tahimik ang isang tao, may tinatago ito. Pero kay Nathan, iba. Hindi na kailangan punuin ng salita ang bawat sandali. Dahil kahit walang nagsasalita, ramdam niya, ligtas siya. Isang hapon, habang abala sa kusina si Nathan, si Jel naman ay nag-aayos ng display ng mga cake. Napansin siya ni Lance at napangiti. Ma'am Jel, Lance, kailan ba kasi kayo aamin? Napalingon siya. Ano? Kayo ni boss? Napatawa siya. Wala. Sure? Oo. Napailing ang binata. Sa lahat ng taong nakita ko na bumabalik dito, ikaw lang ang binigyan ni boss ng duplicate key. Di na nakasagot pa si Jel. Napaisip siya. Tama nga naman, hindi yon basta susi. Simbolo yon ng tiwalang matagal nang hindi basta binibigay ni Nathan. Kinagabihan habang nagsasara ang cafe, lumabas silang dalawa sa veranda. Tahimik ang paligid. Unti-unti nang lumulubog ang araw sa likod ng kabundukan. Alam mo, mahinang sabi ni Jel, nung una kitang nakita, akala ko sobrang daldal mo. Napatawa si Nathan. Totoo naman. Tapos naisip ko rin, baka isa ka sa mga taong magaling magsalita? Tahimik na ngumiti ang lalaki. Pero mali ako. Napatingin siya rito. Di pala ikaw ang tipo ng taong puro pangako? Huminga siya ng malalim. Mas gusto mong patunayan. Hindi kagad sumagot si Nathan. Sa halip, ngumiti lamang ito. At minsan, ang katahimikan ang pinakamagandang paraan para sabihing salamat. Lumipas pa ang ilang linggo, mas gumaan ang buhay ni Jel. Hindi dahil nawala na lahat ng problema, may mga deadline pa rin. May mga gabing napapagod siya, may mga pagkakataong bumabalik pa rin ang takot, pero ngayon, hindi na yon kinakaharap ng mag-isa.
Kapag sobrang stress siya sa trabaho, isang simpleng mensahe lang kay Nathan ang sapat na. Libre ka ba? At ang palaging sagot nito, may cheesecake pa. Napapangiti na lamang siya. Di man ito kayang ayusin agad lahat ng problema niya. Marunong naman to na ipaalala sa kanya na hindi niya kailangan pasanin ang lahat ng nag-iisa. Isang Sabado ng hapon, masayang nagkukwentuhan ang mga empleyado sa cafe. Habang nagliligpit sa dyan ng mga plato, napansin niya may lumapit na batang babae sa counter. Kuya Nathan! Ngumiti ang bata. Masarap po yung cheesecake. Talaga? Opo. Salamat. Tumakbo na ang bata pabalik sa mga magulang nito. Tahimik na pinagmamasdan yun ni Jel. Napangiti siya. Di lang pala siyang kayang pasayahin ni Nathan. Ganito talaga to sa lahat. Magaan, mabait, at hindi kailanman nagpapanggap. Bigla niyang naisip, kung may taong karapat dapat pagkatiwalaan, marahil siya na yon. Nang magsara ang cafe, naglakad silang dalawa palabas. Biglang huminto si Nathan. Jel, may ilang segundong katahimikan. Parang pinag-iisipan nito ang tamang sasabihin. Pwede ba kitang ligawan? Napatawa si Jel. Seryoso? Oo. Akala ko matagal mo nang ginagawa. Napakamot sa batok si Nathan. Nililinaw ko lang. Napailing siya habang nakangiti. Ang bagal mo? Kasi ayokong madaliin eh. Napatingin siya sa lalaki at doon niya muling naalala ang lahat. Hindi siya nito pinilit, hindi siya nito minadali, hindi nito sinabing kalimutan niya kaagad ang nakaraan. Hinintay lang nitong dumating ang araw na handa na siyang magtiwala ulit. Mahina siyang tumango. Sige, isang salita, pero sapat na yon para lumiwanag ang buong mukha ni Nathan. Bago sila tuluyang umalis, lumabas sina Lance, Bea at ang iba pang empleyado. Boss, sigaw ni Lance. Nakompleto na ba ang mission? Napailing si Nathan. Kayo pala ang naninilip. 10 minuto na. Natatawang sagot ni Bea. Anong akala mo, di namin palalagpasin ang araw na to? Napailing sa Jel habang natatawa. Kayo talaga? Bigla, inilabas ni Bea ang cellphone niya. Smile! Bago pa sila makitanggi, narinig na nila ang tunog ng camera. Click! Tiningnan ni Bea ang larawan at napangiti. Perfect! Bakit? Tanong ni Jel. Para may litrato kayo sa simula ng bagong kabanata. Hindi niya na napigilan ang mamula. Tahimik namang napangiti si Nathan at sa pagkakataong to, hindi niya na binitawan ang kamay ni Jel. Mahigpit niya tong hinawakan, hindi dahil sigurado na silang wala ng pagsubok na darating, hindi dahil perpekto ng lahat, kundi dahil pareho na nilang naunawaan ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa paghahanap ng taong hindi kasasaktan, kundi sa paghahanap ng taong handang makinig, umunawa at manatili kahit pa mahirap ang sitwasyon. Habang unti-unting nilalamon ng dapit hapon ng kabundukan, magkahawa kamay silang nakatanaw sa tanawing unang naging saksi sa kanilang pagkikita. At doon nila parehong naisip na minsan, ang tadhana ay hindi agad nagbibigay ng tamang tao. Hinahayaan muna nito na masaktan tayo, hindi bilang parusa kundi bilang paghahanda. Dahil may mga pagmamahal na mas nauunawaan lang kapag natutunan muna nating mahalin at patawarin ang ating mga sarili. At marahil, hindi sila pinagtagpo dahil lang pareho silang iniwan. Pinagtagpo sila dahil dumating ang araw na pareho na silang handang magbukas muli ng kanilang puso. Kung minsan ang paghilom ay hindi nagsisimula sa paglimot sa nakaraan. Nagsisimula ito sa pagpiling bigyan ng pagkakataon ang taong hindi dumating para palitan ng nawala, kundi para ipakitang may pagmamahal pa rin na marunong manatili. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga ka-Love Tales. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong to, huwag kalimutang i-like ang video at ibahagi sa akin sa comments ang inyong paboritong eksena o aral na inyong natutunan. Ako si Miss Sandra at ito ang Love Tales. Hanggang sa muli, ingat kayo at sana'y huwag kayong matakot magmahal muli kapag dumating na ang tamang tao.